Bakit ganitong lasa nito? Buwisit siya, sabi ng babae. Saka nagmamadaling lumabas bitbit ang mangkok ng sabaw at sinaboy iyon kay Miles. Napaso si Miles dahil mainit ang ulam. Nasaktan ng dalaga kaya nahablot ni Miles sa damit ang babae at inginudngud ito sa lamesa. Ang sabi ko kasi sa'yo, tikman mo. Huwag ka kasing sinungaling. Gigil na sabi ni Miles. Miles! Dumadagundong ang boses ni Marcus. Ano? Ano na naman? Isa ka pa? Sigaw din ni Miles. Nadadala sa intense ng galit niya sa babae dahil nasaktan siya. Pero bigla lang naglaylo ang galit ni Miles nang makitang galit ang mukha ni Marcus. Stop it! Miles! Sabi ni Marcus. Binitiwan ni Miles ang babae. How dare you? Han, you saw what she did, di ba? Palayasin mo na kaya yan. Sabihin sa papa mo malandi at tamad pa. Arte ng babae na lalong ikinataas ng kilay ni Miles. Pakisabi din, Sir Marcus, sa girlfriend mo, na ikaw lang ang amo ko dito. Kaya ikaw lang ang susundin ko. At pakisabi din dyan sa girlfriend mo, na kung umastay asawa mo, na hindi siya asawa, kaya wag siyang maangas. Sabi ni Miles na tumaas ang isang kilay, saka nagmarcha pabalik sa silid nito. Ewan ni Marcus, but he find her gorgeously attractive nang magtaray ito, lalo na nang magtaas ng isang kilay, kahit saglit lang yun. Isang pigil ng ngiti ang gumuhit sa sulok ng bibig ni Marcus. Look what she did! Napunit ata ang damit ko, Han! Reklamo ng babae na tila nagpapakampi sa lalaki. You deserved it. Sa isip-isip ni Marcus. Hindi niya malimutan ang nakitang pagtataray ni Miles. So may tinatago rin palang tapang ang asawa niya sa isip-isip ni Marcus. At kailan pa naging normal na tinatawag mong asawa mong babae, ha? Usig ng isang bahagi ng isipan ni Marcus. Next time kasi, tikman mo muna bago mo iserve. Pinatikman naman pala sa'yo eh. Yun na lang ang sinabi nito. Mas masasaktan nito kapag sinabi pa niyang deserve nitong lahat. Marcus! Kinakampihan mo pa talaga ang babaeng yon? May himig tampong tanong ni Agatha na inaasahan na ni Marcus. Hindi kumibos si Marcus. Mag-ayos ka na, ihahatid na kita. Why? I want to stay pa. I have work and late meeting tomorrow. Sige na, traffic na sa daan. Sabi ni Marcus. Halos 2 oras nang nakaalis ang babae, pero hindi pa rin mapakali si Marcus. Ang asawa sa kabilang silid ang inaalala niya. Nakita niya nangyari mula nang sabuyan ito ng babae ng sabaw. Kaya nakita niyang napangiwi si Miles at malamang may paso dahil mainit pa ang ulam. Sasaklolohan sana niya ito pero nagulat siya sa tapang na ipinakita ng asawa. Ngayon napagtanto ni Marcus na sa kanya takot si Miles at sa kanya lamang nanginginig at alam niyang kasalanan niya yon. Ang nakitang ibang side ni Miles ay lalong tila nagpabagabag ng damdamin ni Marcus. That seductive look and the fears in her eyes ay parang gusto niyang katakutan kapag tuluyang nagalit si Miles sa kanya. Hinintay lamang ni Marcus na maghating gabi, saka kinuhang medicine kit at dahan-dahang pumasok sa silid ni Miles. Tulog na nga ang asawa at mukhang masakit ang paso nito sa kamay. Dahil nilagyan ito ni Miles ng towel na basa. Dahan-dahang lumapit si Marcus. Maingat na hindi makagawa ng ingay. Dahan-dahang tinanggal ni Marcus ang towel. Saka hinipan ng paso ni Miles para mawala ang hapdi at matuyo. Pagkatapos ay kinuha ang burn ointment at pinahira ng lahat ng bahagi na mumula. Kinukumutan na lamang ni Marcus ang asawa at hindi na tinangkang dampi ang pananghalik dahil baka hindi na naman niya mapigilan ang sarili. Lalo pat ang nice nitong magalit kanina. Good night, Miles. I'm sorry. Bulong na lang ni Marcus. That night, hindi naging kakampi ng binata ang antok. Nagising si Miles at pabalikwas na bumangon. At walang palit-palit na nagtungo sa kusina at naglabas ng itlog sa ref. Nagpainit ng tubig at saka nagtoast ng bread. Kailangan niya magmadali bago pa magising ang dragon. What are you doing, Miles? Tingnan mo nga ang itsura mo. Magsukulay ka nga muna. Sabi ni Marcus. Mamaya na, luto ko lang kayo scramble na itlog. Malapit na to. Sabi ni Miles. Miles, you know you're not my maid, so stop it. Sabi ko itigil mo na yan dahil hindi ka maid. Lalo na pag tayong dalawa lang, alam mo yan. Itigil mo na yan sabi. Inis na sabi ni Marcus at pinatay ang kalan. Saka siya hinatak at pinaupo sa lamesa. Hindi niya na naman nakokontrol ang damdamin. Naiinis siya sa every time na lang na tungkol kay Miles ang usapan. Hindi niya nakokontrol ang damdamin.
Busit na si Marcos na masakit ang braso ni Mas, pero nagbabati pa ng itlog. Naiinis siyang makitang ulirang asawa pa rin ito sa kabila ng sitwasyon nito. Umuwi na siya kagabi pa, so pwede ka na mag-relax dahil wala siya. Sabi ni Marcos, baka sa weekend pa yun makakadalaw ulit. Wala siyang alam, Miles, kaya pasensya ka na sa kanya. Selosa talaga yun at protective. Sabi ni Marcos, selosang sakang kamo. Protective, iniloloko ka, tanga ka. Bulong ni Mas. Gusto sana niyang bigyan ng babala ang lalaki. Pero naisip ni Mas na baka masamain at baka mapagbintangan pa siyang naninira ng relasyon o gumaganti. Ayaw na niyang dagdagan ng kasalanan sa lalaki. 2 araw din nagstay sa bahay ni Marcos yung babae. Kaya 2 araw din ang kalbaryo ni Mas. Pero bukod sa maarte ito palautos pa. Bukod pa sa nakakagigil dahil halos buong maghapong nakakulungan 2 sa kwarto. Sinusulit ata ang mga araw na hindi magkasama. Pero sa 2 araw lamang na yon, ay nakita ni Mas ang pagkatao ng babae. Pagkataong alam niyang makakasakit kay Marcos. Kaya gustuhin man niyang i-booking ang babae. Pero inisip niya si Marcos. Sa loob ng 2 araw na yun hindi na siya kinausap o sinilip man lang ni Marcos sa silid niya. Tanga na kung tanga, pero hinahanap niya ito. Para siyang tangang hinihintay na parusahan siya ulit ni Marcos. Get dressed, isasama kita sa opisina. Sekretary kita, remember? Hindi alam ni Mas kung sasapukin ng asawa o iiyak na lang sa tindi ng kapalaran niyang walang kasing saklap. Wala man itong pakiramdam. Heto't pinagbibihis siya na parang wala lang nangyari at parang ganun lang kabilis magpalit ng emosyon. Samantalang lito naman si Marcos kung bakit inalok si Miles na sumama sa office na kung tutuusin ay hindi naman kailangan. Ano naman ang gagawin ni Miles sa opisina? Nalilito na si Marcos. Pero hindi niya maisip na makakaya niyang iwan si Miles sa bahay maghapon at hindi niya makikita ang asawang maghapon. Nagulat si Marcos sa revelasyong iyon. Nagulat siyang ganun na niya namimiss si Miles. Kinabukasan nga ibitbit nga ni Marcos si Miles pero nanatili lamang siya sa opisina. Wala siyang maisip na ipagawa dito. Una, ayaw niya itong mapagod. Ikalawa, ayaw niyang malayo ito sa paningin niya. May pinaayos na lang si Marcos kay Miles sa loob ng opisina. Para magmukha lang na may ginagawa ito sa loob ng opisina. Ang kaso hindi inaasahan ni Marcos na may mga darating siyang bisita at magiging mini conference ang opisina niya. Nataranta si Marcos at dahil nasa loob ng opisina si Miles ay itong napagkamalang sekretary niya. Dumating din si Dexter kaya lalong hindi na itago ni Marcos ang asawa. Miss, coffee ko, black. Mine is with cream. Can you put more cream on mine? Miss, no sugar fits me. Sunod-sunod na sabi ng mga kaharap ni Marcos sa sopa. Napatingin si Mas sa asawa na tila humihingi ng saklolo. Bagamat naintindihan naman niyang mga simpleng English ay nataranta si Mas dahil hindi sanay sa pressure. Bukod pa sa hindi niya alam kung paano pakiharapan ng mga ito. Ngingiti ba siya? Yuyukod ba siya? Ninenervyos na bulong ni Mas. Easy, gentlemen. She's my new secretary. New. Take note. Kaya nangangapa pa yan. Sabi ni Marcos. We know, pare. By looking at her, mukhang hindi mo sa resume binase. True, pare. Kaya tinetest namin kung magaling ba gumawa ng kape o sa iba magaling. Sabi pa ng isa, bagamat mahina ang naging usapan ng mga ito, ay dinig pa rin ito ni Mas. Naiinsulto at nababastos siya, pero wala lang imik si Marcos. What are you saying, Marlon? Kunot na ang noo ni Marcos. Napipikon sa pambabastos ng mga ito sa lihim na asawa. Pero wala naman siyang magawa. Oh, come on, Marcos. We have been partners since forever. Mula nang itinayo natin ang kumpanya. You never hire a young secretary, pre. Prangkang sabi ni Marlon. Akala mo lang yun. Agatha once became my secretary, di ba? Sabi ni Marcos. Yeah, pero iba. Hindi kartada just ni Agatha. At di ba inakit ka nga isang araw pa lang sa trabaho, di ba? And after that, naging off-limit na sa babaeng silid na to. Kaya I wonder what makes her special. Lalong na-curious na sabi ni Marlon. Pabalik na sandaling iyon si Mas bitbit ang tray ng mga kape. Nakaalalay sa siko ni Mas ang assistant niyang si Dexter. Nahawakan pa ng lalaki ang kamay ni Mas nang tulungan itong ilapag ang tray sa lamesa. Nagtatagis ang bagang ni Marco sa inis. Nagwawala ang kalooban niya sa simpleng bagay na yun. Sumimple siya ng titig kay Mas at pinandilata ng asawa. Umupo si Mas sa isang sulok na sopa
at bumalik sa pag-aayos ng mga papeles. Is she going to sit there? Hindi niya ba kami aasikasuhin? May panunod yung tanong ni Marlon. Isn't she going to take some notes? Dagdag pa nito. No, may pinapagawa ako sa kanya. Inside your office? Yes. May problema ba doon, Marlon? And Dexter will take the minutes of the meeting. So Dexter is the real secretary now, ha? Nanunod yung sabi ni Marlon, sabay ngising ng iinis. Cut it off. Pagalit kunwaring sabi ni Marcos. What the fuck? Ba't ganito ang kape ko? Ibinilin kong with more cream, di ba? Pakapalitan nga. Bad trip. Ang hirap ng ganda lang ang puhunan eh. Sabi ni Gio. Watch your mouth, Gio. Sabi ni Marcos. Sabihin mo sa sekretary na ayusin ang trabaho. Simpleng bilin eh. Sabi pa nito. Miss, pakiayos ang gawa ha. Palitan mo tong kape ko. Bakit walang cream? Sigaw ni Gio. Tumawa naman si Mas at lumapit. Sir, hindi ko po talaga nalagyan ng cream at sugar lahat. Hindi ko po kasi natandaan ang bilin nyo. Kaya eto po nandyan ang cream at sugar. Kayo na lang ang maglagay. Hindi naman siguro abala sa inyo yan. Malambing na sabi ni Mas na sinadyang palambingin pa para asarin ang lalaking kausap. Kainis. Inuutusan mo ba ako magtimpla ng sarili kong kape? Sabi ni Gio sabay hablot sa kamay ni Miles ng malakas at muntikan pang ma-out of balance ang asawa. Pero hinablot ni Miles ang sariling kamay. Bitawan mo ako, sabi ng dalaga. No wonder malamang sa kama ka lang may silbi kay Marcos. Isang malakas na sampalan dumapo sa mukha ng lalaki. Nagulat ito kaya inambahan din ng sampal si Miles. Pero agad itong pinigilan ni Marcos. Don't you dare hurt her. Wala kang karapatang saktan ng empleyado ko. Kahit kasosyo pa kita sa negosyo ko. Sabi ni Marcos. Mas, mag-sorry ka sa kanya. Bakit? Siya tong unang ng insulto eh. Sabi ni Mas. Basta mag-sorry ka and stay outside. Nanigas ulit ang mukha ni Mas. Tumayo ng tuwid pagkatapos ay binalingan ng lalaking binabae. Hindi mo deserve yon. I resign, sir. Sabi ni Mas saka mabilis na lumabas ng opisina at dumiretso ng restroom. Natigagal ang lahat. Walang gustong maunang magsalita. Ang lahat ay napako ang tingin sa napahiyang si Marcos, na namula ang muka at nagtatagis ang bagang. Lunch na natapos ang meeting. May natanggap pang tawag si Marcos, kaya hindi nito agad napuntahan kung nasaan si Miles. Nakita niya nagmamadaling lumabas si Dexter, at para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Halos bulyawan naman ni Marcos ang kausap para ibaba na ang telepono. Nang sa wakas ay matapos na rin sa kausap ay agad hinanap ni Marcos si Miles sa labas. Sa cubicle ni Miss Martha niya ito unang hinahanap. Wala dito, sir. Pero kanina, papunta siyang banyo. Pero kanina pa yun. Malalaki ang hakbang na tinungo ni Marcos ang restroom. Naabutan niya sa labas si Mas, nakasandal sa pader at umiiyak. Gusto sana niya itong lapitan at yakapin ng mahigpit. Pero natilihan siya ng si Dexter ang gumawa niyon. Kaya umusok ang ilong ni Marcos sa galit. Nilukob ng panibugho at insulto ang isipan. Pahakbang na siya para hablutin ng asawa nang makita niyang pumiglas si Mas. Dexter, ano ba? Please, wag mo nang dagdagan ng insultong nakuha ko. Kapag may nakakita sa'yo, iisipin hindi kita binigyan ng karapatang gawin yan. Saka please lang, may asawa akong tao. Kaya bumalik ka na sa office mo. Kaya ko to. Matatag na sabi ni Mas sa itinulak palayo si Dexter. Sorry. Sabi nito at umalis na. Siya namang pag-angat ng tingin ni Mas at nakita niya si Marcos na nakatayo sa di kalayuan sa likod ni Dexter. Doon biglang naglaho ang tapang ni Mas. Biglang rumihistro ang takot sa mata niya, pati na rin ang takot sa puso niya ay nagsimula. Pero saglit lang yon. Galit ang pumalit sa damdaming iyon. Humakbang si Marcos palapit kay Miles nang umalis si Dexter, na nagulat pang naroon siya. Nakatakda na sana si Marcos na yakapin ng mahigpit ang asawa, pero hinawi nitong kamay niya at pumalag si Miles. Pilit na kumakawala sa pagkakayakap ni Marcos. Nasampal pa niya ito para lamang kumalas ang mga kamay. Dinukot niya ang bulsa ni Marcos para kunin ang susi, pero mabilis na inawat siya ni Marcos. Hinatak siya nito sa backseat at doon lalong niyakap. Ano ba, Marcos? Bitawan mo ako, ano ba? I'm sorry. Mahinang sambit ni Marcos sa kabila ng pagpupumiglas niya. Tumigil sa pagpiglas si Mas. Sorry. Yun lang ang masasabi mo pagkatapos akong insultuhin ang mga yon.
Akala mo hindi ko narinig ang sinabi nila. Mabuti pa si Dexter marunong makiramdam Don't you dare compare me to him. Bakit? Dahil mas may pera ka sa kanya? Pwes mas lalaki siya sa'yo. Mas tao at mas totoo. Matatag na sabi ni Miles. Napipikon siya sa hindi makatuwirang bintang ni Marcus. How dare you judge me and compare me to that man? You only met twice. How dare you speak to me like I owe you? Baka nakakalimutan mo, Miles, may kasalanan kang kailangang pagbayaran. At hanggang hindi ko sinasabing bayad ka na, magbabayad ka. Maliwanag ba? Tuluyan ang tinalo ng galit ang damdaming kumakawala kay Marcus kanina pa. Nilukob ng panibugho ang isip ni Marcus. Isang mapagparusang halik ulit ang ibinigay nito kay Miles. Ako lang ang makikinabang sa'yo, Miles. Hanggang hindi ko sinasabing bayad ka na. Sabi ni Marcus, saka nanalakay na tila uhawat-hayok sa galit at panibugho. Tama na! Tama na! Sigaw ni Miles, nagagalit at naiinsulto siya dahil wala nang pinipiling lugar si Marcus. Oo, inaamin niyang nasasabik siya sa yakap nito, sa halik nito. Pero nasa exit door sila ng opisina. Kita sila sa labas ng mga taong nasa kabilang building. At ang gawin sa kanya ni Marcus ang kalapastanganan na may ibang nakakakita ay hindi na niya kayang palagpasin pa. Nagmamadaling umalis si Miles sa exit door. Inayos ang nalilis na blouse. Saka mabilis na pumasok sa opisina. May sinulat na address mula sa nakitang record ni Marcus sa table nito. Saka kumuha ng pera sa drawer na nakita niya kanina. Ipapulis niya ako kung gusto niya. Saka nagmarcha palabas ng building at agad na pumara ng taxi. Manong, pakihatid ako sa address na to, sabi ni Miles. Pagdating sa bahay ay kinapa ni Miles ang susi ng gate sa posong naroon. Pagdating sa loob ay pinindot ang password ng pinto na tatandaan niya ng ilang ulit gawin ni Marcus sa harap niya. Nag-impake lamang ng mga gamit si Miles para sana umuwi na ng probinsya. Pero napahagulhol siya dahil hindi niya alam kung saan at paano makakarating doon. At mahal pala ang taxi dahil ang 1,000 kinuha niya 200 na lang ang isinukli. Napaiyak na lang ulit si Miles sa kinasadlakang kapalaran. Kung hindi sakit ng puso ay pang-iinsultong nakukuha niya. At wala man lang kibo si Marcus dahil malamang ganun din ang tingin sa kanya. Sa sobrang sakit ng kalooban at sunod-sunod na namang hinanakit, ay naninikip na naman ang dibdib ni Miles. Kaya uminom muna ng tubig ang babae saka hinilot-hilot ang dibdib. Nakayok-yok siya sa sopa nang marinig ang tunog ng gate, kaya mabilis na tumakbo sa silid niya si Miles at nag-lock. Samantalang naiwang tigagal si Marcus. Ano na naman ba itong nagawa niya? Nagagalit siya. Nagsiselos siya pero siya ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito. Halos iuntog ni Marcus ang ulo sa bakal na pinto ng exit door. Doon lamang napagtanto ni Marcus na nasa exit door nga pala sila. Nagpalinga-linga ang lalaki kung may mga tao ba sa paligid o baka may mga nagyoyosi break sa ibang building at baka nakitang kalapastanganan niya kay Miles. Naipangako na niyang hindi niya na ito sisingilin pa pero anong nangyari? Anong mga pinagsasabi niya sa asawa? Oh God, asawa niya si Miles sa batas at may karapatan ng babae kung tutuusin. Pwede nga siyang makasuhan kung tutuusin. Nagkataon lang na hindi ito alam ni Miles at hindi gustong lumaban ni Miles dahil sa guilt. Kainis, sigaw ni Marcus, sabay pinagsisipa ang pinto ng exit door na nakaagaw ng pansin ng ibang papalabas ng CR. Lunch break kasi kaya madami ang tao at malamang may isa sa mga empleyado niyang nakakita kay Miles na lumabas ng exit door na ganun ang itsura. Oh, you're so stupid, Marcus. Sising-sising sabi ni Marcus. At nagmamadaling nagpunta ng kanyang opisina si Marcus. Inaasahan na naroon si Miles, pero wala ito. Si Dexter na sumunod sa kanya ang nagsabing umalis na si Miles. Saan siya pupunta? Wala siyang alam sa lugar na ito. Luminga-linga si Marcus nang makita niyang pinilas na papel at ang naka-open niyang planner. May address siya doon. Patakbong lumabas ng opisina si Marcus. Naiwang naiiling-iling na lamang si Dexter. Bakit ganun ka-concerned si Sir sa sekretary niya? Kabago-bago. Hindi kaya... Nasampal na lang ni Dexter ang noo sa dumi ng isipan. Halos lipa rin ni Marcus ang kalsada pa uwi sa bahay niya. Mabuti na lang at tanghaling tapat kaya maluwang ang daan. Oh God, please. Make her safe, please. Please. Dasal ni Marcus. Ngayon at sa mga nagdaang araw, alam niyang nakapasok na ang asawa sa puso niya. Tanging pride at ego lamang ang pumipigil doon. Tanging ang alaala lamang ng iskandalo ang humahadlang at nagpapanigas ng galit niya. Pero hindi itinatanggi ni Marcus
na si Miles lamang din ang nakapagpainit ng ulo niya ng ganito at nakapagpakabas sa kanya ng ganito katindi. Miles! Miles! Sigaw agad ni Marcos pagpasok ng bahay. Miles, I know you're here. Answer me. Miles! Sigaw nito, saka dumiretso ng silid ng asawa. Nakalak iyon, kaya alam niyang nasa loob ito. Miles, open this door. Tama na! Ayoko na! Sigaw ni Miles. I said open this damn door, now! Sigaw ni Marcos. Oo na, Marcos. Nagbabayad na ako. May utang na ako, so please, magbabayad ako. Magbabayad ako! Sigaw din ni Miles, nahirap nang magsalita dahil tigib sa luha. Nagmamadaling kinuha ni Marcos ang susi at agad binuksan ang pinto. Saka agad sinugod ng yakap ang luha ang si Miles para payapain ito at mag-sorry at para tumigil na ito sa pag-iyak. Ang kasong inakala ni Miles ay parurusahan siya ni Marcos na itutuloy ni Marcos ang naudlot na ginawa sa exit door. Kaya nagpapalag si Miles at napuno ng puot para sa asawa. Nagahalo ang takot niya, ang paninikip ng dibdib at ang hinanakit dahil nasasaktan siyang minamahal niya ang asawa sa kabila ng lahat. Pinagsasampal ni Miles si Marcos, saka siya nagpupumiglas at malakas at persahang kumawala sa mga bisig ni Marcos. Kinasusuklaman kita, Marcos. Ano pa ba? Ano pa bang gusto mo? Sana si Anthony na lang ang nabiktima ko. Tutal siya naman talagang nasa plano. Baka sakaling iba ang kapalaran ko. Baka kahit tao'y ituring naman ako, hindi tulad mo. Pagkarinig sa pangalan ng kapatid, bumalik sa balintataw ni Marcos ang nakitang eksena nito at ni Anthony noon sa villa. Ganon din ang binitawang salita ni Anthony sa hapagkainan noon. Umabot sa sukdulan ng galit at selos ni Marcos. Of all people, kay Anthony siya hindi magpapalamang.